Ang mga media, ibang klase talaga. Sabi ko nga sa inyo ang mga media natin talaga sa ngayon, wala nang sense of fairness. Kasi sabi ko nga sa inyo, pwede ka naman magbalita Pag nagbalita ka, buuin mo. Hindi pwedeng buod lang o kaya yung gusto mo lang na posisyon. Di ba? So ngayon, pinalalabas nila na nilaglag na daw si Pastor Apollo Kibuloy ng isa sa mga pinagkakatiwalaan niya sa Amerika na may kaso din dahil inamin daw na sila daw ay namimeke ng kasal para maging US citizen. Wow. Meron akong tanong sa inyo. Tanong sa inyo. Pwede ba ako magtanong? In a form of a question. Pwede ba ako magtanong in a form of a question? Sige, magtatanong ako. Sino sa inyo ang may kakilala na mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo, mga kakilala nyo, na nagpunta sa Amerika, nag-asawa ng matandang kano, ng matandang Amerikana, para maging US citizen sila. Meron ba kayong mga kilala na ganun? Kasi ako madami. Napakadami kong mga kakilala na may mga, alam mo yun, pumatol sa matanda para sa green card. Pumatol sa ibang lahi para sa green card. Pumatol sa ganito para sa green card. Halos lahat tayo may kilalang ganyan. So, ibig sabihin, gawain na natin halos lahat yan. Diba? May kilala ka pa nga, Anharut Diba? May kilala ka pa nga, dyan sa Amerika. Sabi mo nga, tiniis yung kulubot na itlog sa ngalan ng green card. Diba? May ginaganong ka pa dati. Kumbaga, lahat ng mga Pilipino, ginagawa yan kung pwede lang gawin nila yan. Sa ibang bansa, para lang magstay sila sa ibang bansa. Bakit? Mas maraming opportunity naman kasi talaga sa ibang bansa. Kasi dito sa Pilipinas, syempre nga naman, yung opportunity sobrang hina. Syempre, kapag nandoon ka, tiisin mo na ng konti, saglit lang naman, mamamatay rin yan. Sa ngalan ng green card, nandoon ka na nagtatrabaho, ilang araw lang, ilang buwan lang, ilang taon lang. Caregiver ka na. Rizalenya, salamat kaayo. Mabuhay ka. Salamat po. Hindi ba? Alam mo, ano yan? Usual na, hindi naman siguro lahat. May mga iba, pinipiti-petisyon. Pero karamihan sa mga kababayan natin na nakaraos sa hirap. Ano yan? Kumbaga, ginawa nila ang lahat sa ngalan ng green card. Alam natin yan. Nangyayari yan. Kasi dito, sa pinalalabas nitong mga mainstream media, it's as if sila Pastor Kibuloy lang ang gumawa niyan. Or yung administrator ni Pastor Kibuloy lang ang gumawa niyan. Madami na po. Tayo na sigurado ko, itong mga nagre-reklamo na to, itong mga vlogger na ito, na mga nagko-content ng tungkol dito ngayon, sigurado ako may mga kakilala kayo, kamag-anak din ninyo, na tiniis yung mga mapapanghing singit. Yung mga puwit na walang hugas. Para lang. Para lang dyan sa citizenship. Kultura yan. Ganyan talaga. Yung iba nga sa Mexico nga, pucha yan, di ba? Isinasakay sila sa trailer truck. Para lang makatawid sa Amerika, makapagtrabaho sa Amerika at hindi na bumalik sa Mexico. Yung iba nga namamatay kasi nga iniiwan sila sa disyerto tapos namamatay sila doon sa loob ng sa loob ng truck. Yung iba nga tumatawid pa ng dagat, yung mga Chinese nga daw sabi.
nagsasagwan lang. Puta, mula China hanggang Amerika. Oo, para makaahon sa hirap. Napakarami nating kilala na nagti-TNT. Hindi na halos umuwi ng Pilipinas, undocumented. Ang dami nating kilalang ganyan, labag din sa batas yan. Di ba bilis kilos para sa ekonomiya ng mga pamilya dito sa Pilipinas, ang mga kapwa natin Pilipino sa hirap ng buhay sa Pilipinas, pumupunta tayo doon. Minsan talagang kumakapit tayo sa kulubot. Kumakapit sa kulubot, kumakapit sa mapanghi, kumakapit sa kilay na lang yung tumataas. Di ba? Ang dami dyan dito sa US, boss. Sos, kung makita ko nga dito, naawa nga ako. Tapos, pag naglakad, akala mo nabili Amerika. Oo, putang na, dami kong kilala na ganyan. Kung pag-uwi ng Pilipinas, puta, yabang. Oh, pag-uwi ng Pilipinas, putsang yabang, painom dito, painom dyan. Putya, yung asawa nasa terrace, naka-wheelchair. Sige, inom kayo, sagot ko yan. O, Red Horse pa, o sisig, o ayan, labas nyo yung lumpia. O sige, ano nyo, tatawag yung hoy ate, si kuya, palitan mo na daw yung diaper. Madaming ganun. Ganun yung asawa sa wheelchair, oh. Tapos yung yung asawang nakaahon sa hirap. Putya, nakakulot yung buhok. Pak, blondie. Tarag sa lalaki ng hikaw, may kwintas. Putya, bili dito, bili dyan. Putya, si kuya nakaganon sa terrace, nakatingin lang, oh. At hindi lang Pilipino, lahat ng lahi. Kaya nga sinasabi nila, ang Amerika daw kasi is the land of flowing milk and honey. Kaya lahat ng mga third world country gusto makarating ng Amerika. Akala nila, putang ina, pag nakarating sila doon, yayaman na sila. Oo, pero yun lang ang sinasabi ko. I am not saying that, tama yun. Hindi ko sinasabi na tama yun, yung ginagawa ninyo. Mali yun, kaya nga may batas na nagbabawal nun eh. Kaya nga marami mga nadi-deport, nabibisto. Madami din na mga talagang napaparusahan kapag ka nabibisto. Kaya nga mahigpit yung immigration dyan. Oo, yung homeland, yung immigration, di ba, kinasal ka sa puti, halimbawa. Pag kinasal ka sa puti, o lalo na, kinasal ka sa egoy. Diba? Kinasal ka sa egoy. Ang liit-liit na babae mo, yung egoy 6'5". Tapos ang laki ng katawan, kasi laki ng katawan ni Boss Dada. Tapos ikaw, mga 5'1" ka lang. Putya, talagang yung mga immigration doon, magugulat sila. Putang ina, paano nagkasya yan? Diba? Diba, ma'am? Kakabahan din kayo. Paano nagkasya yan? Putya, liit nito ah. Kasi laki na ng binti nito yun ah. Si Bilis Kilos, tawa na yung mga manyakol, oh. Ano sinasabi ko? Malaki yung damit. Malaki yung shorts, malaki yung pantalon, malaki yung sapatos. Ano sinasabi? Mga mukha ninyo, parang putya, nag-i-imagine na naman kayo, ah. Parang ano ba kasi iniisip ninyo? Ayan, yung mga manyakis, puro babae pa man din. Putya, naglabasan, no? Smiley face ang mga hayop, oh. Kaya naman pala, sabi ni Garski. Kaya naman pala, lagi sumasakit ang tiyan. Sabog. Siyempre, medyo magugulat yung immigration. Talaga ba? Mahal nyo isa't isa? Sige nga, mag-kiss nga kayo. Patingin nga, dito ba talaga bang nagsasama kayo sa isang bahay? Di ba ganun doon? Diyan sa Amerika, di ba iniimbestigahan nila yung mga nagkakasal-kasal dyan? Kakatukin ka, hi, I'm ganito from, I'm Samantha Smith from the Homeland Security. Let me speak with a black man. Black man, Mrs. Black. Oh, so you're Mrs. Blackman. So you are from the Philippines. Oh, how tall are you? Oh, so you're 5 feet.
And your husband is 6'5". OMG. Di ba may mga ganon? Imbestigahan yun. Imbestigahan yun. O, di ba separate kayo sa interview? Oo, titingnan kayo yung bahay nyo. Kung may mga picture kayo magkasama, yung Facebook nyo, titingnan kung talaga ba magjowa kayo. Kakalkalin yung mga ano ninyo, kakalkalin yung inyong mga sulat o nagsusulatan kami, matagal na. Di ba maraming, kaya nga nag-i-inspect yung Homeland Security. Kaya sila nag-i-inspect ng ganyan kasi nangyayari yan hindi lang sa Pilipino. Oo, alam niyo yung mail to order bride dati? Di ba ganyan pa noon? Puta ina, sulatan. Wala pang cellphone. Wala pa noon mga telepono. Pucha yan, sulat kamay yun. Tapos papahatid doon. Pak, papahatid dito, may picture. Pak, may picture. Palitan yun. Kailangan pagpunta o pinitisyon ka, puta ina, yung isang dangkal na palitan yun ng sulat. Kailangan dalin mo sa immigration para ipakita mo na talagang legit, magjowa kayo talaga. Kasi nga, kung 2 araw pa lang kayo magkakilala tapos nag-apply ka na ng US visa kasi papakasalan ka niya, putay na, ano yan? Red flag sa kanila yan. O ngayon, maganda ba o pangit yan? O tama ba o mali? Mali yan. Pero may gumagawa ba o wala? Maraming gumagawa niya mula pa nung unang panahon. Lahat ng mga kamag-anak nyo sa Amerika, siguro sa lahat ng mga Pilipino na sa Amerika, yung mga unang-unang lahi ng mga Pilipino sa Amerika, kaya na siguro mga 80% niyan, mail to order bride. At hindi lang Pinoy, hindi lang Pinay, o minsan nga magugulat pa yung immigration eh. Where is your husband? Pucha, he's sleeping. Why? It's still early. No, he's only awake 1 hour a day. Why? He's comatose 23 hours a day. Kaya nga ano eh. Kaya nga nauso yung kasabihan na hanapan mo naman ako dyan nung matandang mayaman, madaling mamatay. Tanda nyo? 3 M. Eh, panahon pa nila Dolphy. Joke na yun eh. It means it happens way back and that is reality. Now, am I saying it's ano? Am I saying it's okay? No. Am I saying it's against the law? Yes. Masasabi mo bang sobrang makasalanan mo ng tao? Hindi. Bakit? Eh gusto ko lang naman makaraos sa hirap eh. Paki mo. Paki mo, ikaw ba ang kumakain ng santol na kulubot araw-araw? Ako naman ba't nakikialam ka sa buhay ko? So reality is, sabi nga ni Willis Kilos DDS, it happens. Nangyayari yun. Ang tanong, ano ba talaga yung nangyari dito sa balitang ito? Ano ba nangyari sa balitang ito? Ngayon, papakita ko muna sa inyo yung tarantadong balita. Bibigyan ko kayo ng 2 klaseng pagbabalita. Yung balita na kumpleto at saka yung balitang putang ina propaganda. Marami dito sa atin na kumakapit sa patalim, nahuli, nag-shoplift, tapos pak. Ba't ka nag-shoplift? Anong sinaplip mo? Gatas. Bakit? Kasi wala na pong gatas yung anak ko. Wala po kasi ang trabaho sa hirap ng buhay. O di ba awang-awa tayo? Tama ba yung ginawa niya na nagnakaw siya? Mali. Against yun sa batas. Pero bakit niya ginawa? Kasi nga kailangan niyang gawin para meron pang gatas yung anak niya. So, kanya-kanya tayo ng dahilan kaya natin ginagawa yan. Dito naman sa abroad, ganun ang ginagawa natin. Karamihan sa mga kakilala natin, kahit may asawa na sa Pilipinas, nag-aasawa pa sila dun. Para ano? Maging citizen sila, tapos makuha niya yung pamilya niya dun. Tama? Sabi nga ni Anharot, bakit? Nakikialam ka sa buhay ko, Boss Dada. Ikaw ba kumakain ng rambutan araw-araw? Sabi ko, okay nga lang naman yan. Wala namang problema yan.
Oo, walang problema yan. Pero tingnan ninyo yung ibinabalita ng TV5. Tingnan ninyo kung papaano ipinosisyon ng TV5 yung balita. Dahil syempre, putay na, delikado yan. Pastor Apollo Kibuloy yan, putay na si Julius Babaw, kailangan mang fake news yan. Kailangan talaga si Julius Babaw, syempre makapanira yung hayop na yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, etong mga mainstream media na to, putay na, wala na tong mga kredibilidad. Pakikita ko sa inyo kung gaano sila katarantado sa pagbabalita. Ito i-play natin. Inilaglag si Pastor Apollo Kibuloy na opisyal ng Kingdom of Jesus Christ. Umpisa pa lang. Pagbuka pa lang ng bibig ng kupal na to. Ang sabi, inilaglag si Pastor Kibuloy ng isa sa kanyang mga administrador. Ang ina, ang galing, no? Inilaglag, puta ragis yan. Inilaglag daw si Pastor. Ang ina niyan. Sabi ko nga gago eh. So yun yung una, inilaglag. Ano pa yung sumunod? Sa Amerika, inamin niyang namemeke raw sila ng kasal at divorce para maging permanent resident ng Amerika. Inamin niyang namemeke sila ng kasal at divorce para maging permanent resident sa Amerika. Again, ang tanong ko, si Pastor Kibuloy or yung sino ba pangalan nito? Yung administrator ba ni Pastor Kibuloy sa Amerika lang ang gumagawa niyan? Sa history ng Amerika, sa history ng Pilipinas, si ano lang? Yung administrator lang ni Pastor Apollo Kibuloy yung gumagawa niyan? Si Ma'am Marisa? I'm sure. Hindi, di ba? But anyways, ang mali ay mali. Ang labag sa batas ay labag sa batas. Bakit? Tinakbuhan ba? Tinakbuhan ba ni Marisa yung responsibilidad? Hindi ba umamin nga siya na ginagawa niya yan para maging permanent resident sila? Ang tanong nga, si Marisa lang ba gumawa niyan? At yung mangilan-ngilang mga miyembro ng KOJC lang ba gumawa niyan? Madami pa. Peking kasal, peking divorce. Tingnan ninyo yung balita. Iisa-isahin natin. At patuloy na nakakapagsolicit ng dolyar ang mga KOJC member. Yun ang putang inang katarantaduhan. Tinan mo ang kagaguhan ha. Tinan mo ang kagaguhan. Pamimeke ng kasal para maging permanent resident. Tapos, tama naman yun. Tama naman na ginagawa mo yun para maging permanent resident ka. Puta, dinagdagan ng gunggong. Dinagdagan ng tarantado na kaya nila ginagawa yun para ano yun? Ano yung ginamit na termino nitong punyetan to? Mga KOJC member nasa frontline. Ano? Ulitin natin. Ang mga KOJC member ng Amerika at patuloy na nakakapagsolicit ng dolyar ang mga KOJC member. At patuloy na, kumbaga ginagawa daw nila yon para maging citizen sila para patuloy na makapag-solicit ng dolyar ang mga KOJC member. Question, Julius Babaw, mali ba? Yung pagsosolicit, mali ba? Tanginan nyo, kayo rin naman nagsosolicit kayo sa mga nagbabayad sa inyo Hindi mali mag-solicit. Hindi mali mag-solicit. Hindi, putya, sa Bulacan lang eh. Pag umuwi ako doon, puta, wala naman ligan. Dami nagsosolicit ng ng pang-uniform eh. Wala pong mali sa pagsosolicit. Ngayon, kung yung kanilang pagsosolicit ay gawaing simbahan, walang problema dun. Karapatan nila yun. Simbahan mo rin. Nagfa-fundraising eh. Pero ang mali dyan, Julius Babaw, yung idikit mo, yung pagsosolicit nila dito sa sa illegal na gawain na to. Yun yung mali. Kayo ang naglalagay ng mali siya sa tao. Paano ko nalaman na nilalagyan lang nito ni Julius Babaw ng mali siya yung utak ng tao? Tingnan nyo yung balita. Tingnan nyo. Tingnan nyo.
Nasa frontline na balitang yan si Camille. Again ang sinabi niya, namimeki sila para maging citizen. Tapos, pagka naging citizen na, para daw dire-diretso. Continue silang makapag-solicit. O, tingnan nyo Sa Monte. Nadidiin lalo ang umano'y appointed son of God na Nadidiin daw yung appointment, yung appointed son of God. Siyempre, madidiin talaga, lalo na kung kayo yung magdidiin. Oo, madidiin sila. Kasi nga, kayo yung mga kupal na mga propagandista nang hindi natin alam kung sino. Sabi ko sa inyo, sino ba ang galit kay Pastor Apollo Kibuloy? Ang numero unong galit kay Pastor Apollo Kibuloy, mga rebelde. Yung mga sympathizer ng mga NPA. Oh, tingnan mo si Ontiveros, gigil na gigil. Tingnan mo sila Franz Castro, gigil na gigil. Ngayon, ikaw bilang isang media outlet, ba't sinisiraan mo si Pastor? Ibig sabihin, kalaban ka ni Pastor? Ano kayo, mga terorista na rin kayo? Sabi nga ni Defenders of the Sun, taga-Amerika to sa LA Yung tumatakbo ang presidente, nanghihingi ng donasyon Tama yun. Lahat pwedeng manghingi ng donasyon. Basta hindi ka nagnanakaw, nanghihingi ka ng donasyon, legal yan. Hindi masama yun. Depende na lang kung talagang ginagamit mo yung donasyon para sa katarantaduhan. O kaya nang i-scam ka na ng tao, hindi ka na nanghihingi ng donasyon nun. O sige, tinan pa natin yung sasabihin nila dito. si Pastor Apollo Kibuloy. Kumanta na kasi ang matagal ng Utangin na, kumanta na. Yan may mga ginagamit nilang salita. Kumanta na, inilaglag, ibinisto, ang kanilang scam, ganun So yun yung mga ginagamit, yan yung mga tinatawag na power words na yan yung tumatatak sa isip ng tao. Inilaglag, ikinanta, yan yung mga keyword. Oo, na ganyan yung mga propagandista. Kaya nga sabi ko sa inyo, kupal talaga itong mga media O, kupal, bakit? Kasi bakit kayo nakikialam sa isyong pang-politikal? Pwede naman kayong maghatid lang ng balita, pero maganda yung kumpleto. Ang hinahatid nilang balita ay yung KOJC member na, o yung KOJC, yung tawag dyan, yung administrator na umamin sa umamin sa kasalanan ganito. Again plea deal. Oo, kinuha niya yung deal ng gobyerno para mas mapababa yung sentensya niya. Kumbaga, tinanggap ko na lang to. Sige na, okay na yan. Total naman. Magaan na kaso lang yan kaysa naman pahirapan pa natin yung mga sarili natin. Pahabain pa natin ng pahabain. O sige na, feeling ko, maganda na tong deal na to. So kumbaga, ganito lang yan Kung ako gobyerno, bakit ako makikipag, plea bargain ako sa'yo? Ba't kita bibigyan ng deal? Kung alam ko na super lakas na itong kasong hinahawakan ko. Bakit ako makikipag-deal sa'yo? Kung alam kong malakas, alam kong talo ka, putangin na, ididiin kita. Pero the fact na nakipag-deal yung gobyerno sa kanya, ibig sabihin yung offer nanggaling yun sa gobyerno. Sa gobyerno ng Amerika na umamin ka lang dito sa kaso na to, which is ginagawa nyo naman. Basta umamin ka dito, mababawasan yung mababawasan yung sentensya mo. Kesa naman, magkabisto-bisto pa tayo sa dulo, humaba pa to, tapos mas matagal kang makukulong. Diba? So, plea deal. Merong plea bargain na nangyari. Nag-usap sila kung ano yung mga deals. Ito yung option 1, option 2, option 3. Mamili ka dito. Tragis yan. Bakit ako kung ako alam kong malakas yung kaso ko, bakit ko papipiliin kita ng option 1, 2, and 3? Dudurugin kita.